Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Rodrigo Duterte. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Trending ho ngayon sa mundo ng social media, yung ginawang effort nitong si Ma'am Mariel Padilla para sa kaarawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paborito pa naman ho natin yung linuto niya, ibang klase. Paborito ho kasi natin yung pansit, no? Talagang pansit kanton yan. Yung pansit palabok, yan, paborito po natin yan. Panoorin ho ninyo ito mga kababayan, panigurado matatats ho kayo sa ginawang effort nitong si Ma'am Mariel Padilla para dito sa kaarawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa mga kababayan natin, mag-comment ho kayo dyan. Isa lang naman ho, taga Vancouver, taga Seattle, San Francisco. Magkakaparehas ho kasi ng time zone yung mga yan. Diyan sa lugar na yan, birthday pa rin ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito kasi sa Pilipinas, tapos na ang birthday nitong si Tatay Digong. Meron lang ho tayong gagawin. Comment nyo lang ho dyan sa baba. Ito, umpisa na ho natin itong kay Ma'am Mariel Padilla. Game. Grabe naman yan. Nag-grocery pa talaga itong si Ma'am. Sa birthday ni PRRD. Sana walang copyright itong music nitong si Ma'am. Grabe, pansit talaga. Paborito ho natin yan eh. Yan no, lagi natin sinasabi, kailanman itong si Marcos Jr. hindi niya ho mararanasan. Yan ang pagmamahal na ipinakita ng ating mga kababayan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Never! Hindi mo mararanasan yan, Brad. Hanggang tingin ka na lang, ika. Tatlo na po. Saludo kay Ma'am Mariel Padilla, Ibang klase naman yan. Kaya pala naka-green itong si Ma'am Mariel. Wow, sarap Wow. Ayan Pwede na pagka important talaga. Hirap at pagod para sa birthday. Grabe naman yan. Ang daming nabigyan Happy birthday, Tatay Digong! Happy birthday, Tatay Digong! Nakakatuwa itong ginawa natin ni Ma'am Mariel. Saludo Ma'am Mariel saludo ho tayo dito kay Ma'am Mariel. Hindi lang maganda talagang mas ginalingan pa niya. Happy birthday, Tatay Digong! Ayos, ang galing. Nakakatuwa naman. Happy birthday! Ay naku, ito si idol to si Senator Robin Padilla to Tatay Digong! Happy birthday, Tatay Digong! Grabe. Mapanggang sa ngayong oras na to, talagang kanya-kanyang galaw ang ating mga Ito pa akala nyo yung si Ma'am Mariel lang, hindi Marami yung mga yan. Hindi pa nga sobrang dami hindi na natin malaman kung sino yung ilalagay natin sa video natin. Pero sa mga susunod na video, talagang ipapalabas natin yan. Isang linggong pag-ibig, isang linggong birthday greetings. Kung gaano katagal yung Zero Remittance Week ng ating mga kababayang OFW, ganun katagal ang pagbati ng ating mga kababayan dito sa video na to. Itong si Sir. Banatan mo, Sir. Tatay Digong, we miss you. We will return your justice once and for
all. Thank you for protecting us always, Lord. Pambihira. Birthday, Tatay Digong. Diba? Nakakatatsu yung mga bata na talaga ng mga todo effort, pati yung yung talagang sinalansan ho nila yung para kay Tatay Digong. Ito ho mga kababayan, lipat naman ho tayo. Dito na ho tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Pagkatapos ho ng talumpati niya nito, rangkada na ho tayo sa mga birthday greetings. Itong si VP Sara, Senator Christopher Bongo, Senator Bato de la Rosa, Pastor Apollo Kibuloy, at lahat ng mga nagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga senatorial candidate ho niya. Ito, pakinggan ho natin itong si Kong Dante. Meron tayong gustong ipagdiwag na birthday sa araw na ito. Ngunit, hindi natin masasabi na happy birthday sapagkat alam ko ang marami sa inyo kung hindi man lahat, labis ang kalungkutan na dinadala sa inyong puso kung hindi man galing. Sapagkat ang ginawa nila kay Tatay Digong ay hindi nakasali sa lahat ng prosesong legal. Hindi po natin kinikilala ang isang korte sa Netherlands. Walang jurisdiction ang korte na yan. Alam po nila yan. Alam din po ng mga nagkanulong Pilipino na nandito sa ating bansa. Tayo, dito sa mama na to since 2019, 2018, bilib ho tayo dito, sa totoo lang. Bilib ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Kahit na alam niya na maraming magagalit kagaya nung sa ABS-CBN, dahil alam niya na nasa tama, talagang tatayuan niya. Kagaya nitong nakikita ho natin na pagtayo ngayon itong si Congressman Rodante Marcoleta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang bumibilib ho tayo dito sa mama na to. Kaya naman, para sa mga kababayan natin, vote straight, Duterte, ika nga. Kung meron nyo kayong pinaplanong idagdag dyan, nandyan itong si Senator Greg Honasan. Pero yung priority ho natin dito, kung sino lamang yung mga kamay na itinaas, nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko po alam kung bakit kailangan mangyari sa ating bansa ito. Kailangan pa naman natin ang kapayapaan sapagkat napakarami po na mga problema hinaharap ng ating bansa. Hindi po ba napakataas ng presyo ng bilihin ngayon? Napakataas po ang presyo ng pagkain. Mura po ba ang kuryente? Mura po ba ang gamot? Mura po ba ang pampahospital? Maginhawa po ba ang buhay? Ang ating po bang mga kalsada ngayon, sa gabi, ay madaling daanan at hindi na tayo natatakot? Hindi ba bumalik na naman yung mga puser? Galit din ho yan sa droga, yung si Congressman Rodante Marcoleta, pagdating ho sa usaping illegal na droga, lalo na sa shab-shab, galit ho yan. Lahat naman ho ng mga senatorial candidate natin, galit yan. Kahalintulad ho sila ng advokasya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya suportahan ho natin. Suportahan ho natin. Si Tatay Digong, ngayon po dapat sana sineselebrate natin ang kanyang ikawalumput kaarawan. Ngunit, nandun po siya sa Netherlands. Mag-isa, nalulungkot, at meron tayong pangamba sa kanyang kalusugan. Ngunit alam ko, si PRRD ay isang matapang na leader. PRRD is the image of courage and sacrifice. PRRD is the embodiment of a leader who will restore the blessings, who will restore the majesty
and direct issues of our laws. PRRD is the leader who gave his all but asked for nothing. Kaya po talaga ang leader na nagmamahal. Binigay niya ho lahat ng walang kapalit. Iyon ho talaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo, pagka naririnig natin yung sinasabi niya, naging presidente ako, ni isang poste sa bahay ko, wala akong ipinalagay. Yung iba nga ho dyan, di naman presidente eh. Tipong renovate sila ng renovate dyan sa Malacanang, di ba? Yan o, yan o yung mga ano, yung tipong, ano pa gagawin, titira kayo dyan? Pambira talaga ho. Saludo, kung dati Ang saludo. huwag na hukuman na kung tawagin ay ICC. Ito po ay walang jurisdiction sa ating bansa. Ipaglalaban po natin yan kahit nakatapusan ng daigdig. Hindi po nila tayo pwedeng lukuhin. Ang Pilipino po ay meron kasarinlan. Ang Pilipino po ay merong soberenya. Hindi makatarungan ang ginawa nila kay Tatay Digong. Tingnan po ninyo yung presidente ng Russia, ni Vladimir Putin. Nauna pa po yung warrant of arrest na inisyo ng ICC. Pinadaan din sa Interpol. Pero hindi hinuhuli si Vladimir Putin. Napakaraming napatay sa Ukraine sapagkat gumagamit ng missile. Kahit sino, kahit sanggol, kahit bata, matanda, babae, kahit sino, kahit ospital, kahit eskwela, kahit pasabugin, ginagamit nilang pandigma. Ito yung tinatawag na crime against humanity. Ganon din ang nangyari sa presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Meron din na unang warrant of arrest na inisyo ang ICC. Pinadaan din sa Interpol. Bakit hindi nauhuli? Hindi na kaya. Sapagkat walang isa man sa kanilang mamamayan, maging Russian o maging Israeli, na nagipagsapwatan sa ICC. Pilipino lang ang nagipagsapwatan. Kahit wala yung warrant of arrest na una pa na inaresto ang Pangulong Digong. Nung isang araw po, nag-usap kami ng isang online signature na kasalig sa santunin ng ICC. Kung kailangan natin questionin ang prosesong legal, maaaring substantive ng iba. Kung meron na po kayo sapagkat online yun at ipadadala natin sa ICC. Kung ako po lamang ay accredited na abogado ng ICC, kahit konti lamang po ang nalalaman ko tungkol sa batas. Kaming dalawa, ni Senator Revolt Jimmy Bondo, kami pong dalawa ay magpapulutin na pupunta sa ICC. Parehong abogado ho kasi ang dalawa na yan. Hindi lang ho sila kasi kailangan muna merong accreditation ng ICC. Ang daming kaartihan eh. Padala na natin si Kong Dante doon. Diba? Si Kong Dante na maging abogado ni Tatay Digong. Mas malupit ho ito eh. Kaya niya hong anuin to, yung hindi makakapalag sa kanya yung mga ano doon, yung mga abogado doon. Pagka ito nagsalita, naku, yari sila. Lalo na dito kay attorney Jimmy Bondoc. Pero ang dami pa ho kasing ano eh, dapat kinikilala kayong abogado ng ICC. Dapat meron kayong ganito, meron kayong ganito. Abogado, yan, abogado yan. Yan dapat, sang ayon ho ba kayo, dapat itong si Kong Dante ang ipadala natin doon. Silang tatlo. Attorney Vic, Attorney Jimmy, at Attorney Marcoleta. Ang big three, no? Ibang klase yun. Siguro pagka sila dumating doon, mayayanig ang ICC. Ito na yung mga abogado ni Tatay Digong. Mga Pilipino lang. Hindi. Abogado di kampanilya ho yung mga yan. Hindi ho basta-basta yung mga yan. Si Atty. Vic, nakita nyo naman ho, pagka nagsalita yan, talagang sumasalansan ho yan, ika nga. O yan si Congressman Rodante Marcoleta, nakita nyo ho kung paano niya sinalansan ang ABS, di ba? Yung mga violation nila. Naku, walang makakalusot dyan. Kaya kung pwede lang silang ipadala doon, sila na lang ipadala natin doon. Sila ang magtanggol dito kay Tatay Digong, di ba? Mahuhusay ho yung mga yan. Wala ho tayong tulak kabigay sa mga abogadong kasali sa Duterte lineup, ika nga. Wala ho tayong tulak kabigin sa mga yan. Lambino,
Hinlo, mahusay huyang mga yan. Pero itong mga nabanggit natin na to, talagang pagkayan pinadala sa ICC. Naku, talaga naman. Ang dalawa na lang. Pakipaglaban. Ibalik natin dito ang ating Pangulo. Wala siyang kasalanan. Alam po niyo yung kasalanan na lang. Minahal niya ng labis ang ating bansa. Yun! Oh, solid talaga tong si Comandante. Galing. Yung mga puser, yung mga tractor, sisirain nila ang ating lipunan. Ayaw niya yun. Ayaw niyang sirain ang kinabukasan ng ating mamamayan. Kaya nilabanan natin. Maaaring meron namatay sapagkat hindi naman sila susuko ng basta-basta. Lalaban na mga yan. Mga kriminal yan mga yan. Pero bakit? Bakit po walang proseso ang naganap na pagbulit ako? Mga kapitid, Yung team ng mga senador sa kabila, kagaling po ninyo. Bakit hindi sila kumikibo? Parang wala silang nakita. Parang wala silang narinig. Parang walang nangyari sa kabila. Boom! Ano kayo ngayon? Para sa mga kandidato sa kabilang parlor, ano kayo ngayon? Sa pulo sila dun sa banat na yun ni Congressman Rodante Marcoleta, para kayong walang narinig. Nagtatanga-tangahan, nagbibingi-bingi yan tong mga walang yang to di ba? Okay, so sinasabi nila, ayun, nandun si former President Duterte, ngayon gagawin na lang natin kung paano mapipigilan yung mga ganyan. Ano, ganun-ganun na lang. Anak ng tokwa. Ganon din hulita niya nitong si Aimee. Kesyo ang in aid of legislation daw niya para hindi mapanagot, para mapigilan yung mga kahaling tulad na insidente sa mga susunod na panahon. Huwag ka na mag-imbestiga. Anak ng tokwa. No? So, hindi na mangyayari yan. Pagkaupo ni BP Sara, ibaligtad na ang ibaligtad na ang banig, ibaligtad na ang kama, tapusin na natin to. Pagkaupo ni VP Sara, VP, gawin mo yung mga dapat mong gawin. Alam mo ang tinutukoy ng sambayan ng Pilipino dahil pagka nawala ka na sa pesto, nagkaroon tayo ng isang panibagong presidenteng bangag, wala na naman. Ibaliktad na ho natin, isara na natin yung mga dapat isara. Tapusin na natin yung mga dapat tapusin. Gurgurin na yung mga dapat gurgurin. Di ba? Yung sistema, gurgurin na yung sistema, hindi ho tapay naman. Gurgurin na yung mga dapat gurgurin, baliktarin na yung mga dapat baliktarin, tanggalin na, isara na yung mga dapat isara. BP Sara, alam nyo na ho yan, yung mga di ba? Nasa likod nyo ang sambayan ng Pilipino. Nakita nyo yung pagmamahal na ipinakita ng sambayan ng Pilipino dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala kami na pagka ikaw nakaupo, ginawa mo yung bagay na hindi ginawa ni Tatay Digong, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. Alam ho yan ng mga babad na babad sa politika. Alam ho ng mga kababayan nating OFW ang panawagan nung panahon ni Tatay Digong. Hindi niya ginawa dahil tinatansya niya. Ika nga, ayokong maging presidente, bababa sa kasaysayan bilang nagdeklara ng ganito, gumawa ng ganyan. Ayaw niya. Kumbaga patatakbuhin ko tong pamahalaan base kung paano yan i-design. Susubukan natin gawin to, susubukan natin gawin yan. Pero wala ho siyang binago. Pero dito kay VP Sara, baguhin nyo yung dapat yung baguhin. Kawawa ang susunod na henerasyon pagka hindi nyo ginawa yung dapat yung gawin. Pagka upo pa lang, isara, dapat isara. Gurgurin, mga dapat gurgurin. Na sistema. Baka ano na naman yan. Mahirap na, di ba? Siyempre, mga mahilig Coca-Cola dyan. Di ba? Yung sistemang bulok kailangan tapusin. Yun yung talaga problema natin. Galing nung Duterte, galing, di ba? Dumating tong si Bangag, ano nangyari? Papanggap sila. Panggap. Mga balik kayo. Para tayo nandiyan. Mga siraulo. Yung mga kandidato nitong si Marcos. Lalapit lahat at ang bayan ng Pilipino ngayon, hihingi na naman ng boto. Uupo na naman sila ng 6 na taon. Ang sabi po nila, napakaganda na po ng record nila. Anong record? Ang
Tumatama ka naman si Kong Dante. Alyansa. Sa sobrang kabangagan, pati sa mga banyaga, nakikipag-alyansa. Ang sariling kababayan, ating Pangulo. Ano pong gagawin natin? Ano pong gagawin natin? Vote straight. Meron silang Duterte. naman sa pagkaka-impeach ng Vice President. Sila lang na nakakaalam kung bakit in-impeach ang Vice President. May bayan! Kahit walang patayan, kahit walang regular na proseso ginawa, nakapunduwa sila na sila nag-audit yung doon sa confidential funds ng Vice President. Sila yung kawa! Ang sabi ko po sa kanila, bakit tayo mag-audit ng mga pondo? Ang House of Representatives ba ay auditor? Ang sabi ko hindi. Wala po tayong karapatan na samsamin yung mandato, yung authority ng Commission on Audit. Sila lamang po ang binigyan ng karapatan ng ating pamahalaan na mag-audit. Biglang na lamang pong nag-audit ang House of Representatives. Akala mo marunong mag-audit. Bigla silang naging fiskal. Bigla silang naging hukom. Parang wala na pong batas sa ating bansa. Kapag sinasabi ko po sa kanila ito, hindi naman nila kayang mga tuwiran. Hindi naman nila kayang makipagdebate. Ang gagawin na lang ang gugulo na. Nakita ka ba rin sa pihopya na kinakaya ko? Aagawin nila rin. Inagaw nila ako sa lahat-laging committee. Saludo Kong Dante ha. Lagi natin pinapakinggan ang speech ng ating mga kandidato. Pero dito sa nangyari na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala nang, kumbaga, yung kampanya namin, bahala na yan. Wala kami pakialam dyan. Ang importante dito, maiuwi si Duterte sa Pilipinas. Ramdam ho natin yung isasantabi nila ang politika para sa pagpapakatao, pagpapaka-Pilipino. Nakuha niyo yun mga kababayan. Kaya ho nilang isantabi, okay, wag nyo na kaming okay lang yan, walang sakana yung politika. Ang importante dito yung pagiging Pilipino natin. Yung hindi natin binenta ang ating kasarinlan dito sa mga walang yung banyaga na to. Yung tipong yung 8 years old na Pilipino, makauwi dito sa kanyang bayang sinilangan. Yun lang ang importante sa kanila. Ramdam mo sa mga speech nila, talagang yung kargadong-kargado ng emosyon No, lalo na yung si Atty. Vic, Kong Dante, yung sino pa ba yung mga Senator Bato de la Rosa, naku, ang lalalim ng mga hugot ng mga yan. Pagka naririnig natin sila magtalumpati, maikli, mahaba, yung intensity, yung emosyon na ibinubuhos nila sa kanilang mga talumpati, talagang ibang klase yung mga kababayan. Tuloy. Ang mga garantiletter na binibigay ko sa mga kababayan natin mahirap para magpagamot, para mag-hospital. Bakit ba naman yun natanggalin nyo sa kanila? Naku, sakit, Hindi no? naman ako ang pinaparusahan nila. At pinaparusahan nila yung mga kababayan natin kailangan magpagamot. Kahit tinanggal nila yung aking nalawan, walang problema natin. Pero huwag mo sanang tatanggalin yung pampagamot ng ating mga kababayan. Kung kaya ko lang nakasan ang boses ko sa gabi nito, para marating ng isang taong taga-Tacloban, Dami, ang tao. ang ginawa niyang panlilit lang sa ating kababayan. Kami pulisyo! Kami pulisyo! Kabayan! Huwag po kayong magalala. Huwag po kayong magalala. This is only a temporary setback. I always believe that there is time for reckoning and for truth to prevail. Saludo Kong Dante, saludo. Our patriotism and our sense of nationhood. Let us bring back our belief and faith in government. Let us bring back our values as a people. The values that define us. The values that speak as to who we are as a people. Ang problema ko kasi, bentang-benta sa administrasyon, yung naratibo na
Meron tayong commitment sa Interpol, kaya lang natin nakipagtulungan. Bebenta yan kasi presidente ka pa. Diba? Ginagago mo sarili mo eh. Kaya mong sabihin niya kasi presidente ka. Makinarya, impluensya, mainstream media at lahat ng trolls, mga congressman, diba? Hawak mo sa lalamunan niya mga yan, diba? Pero once na hindi ka na naging presidente, ordinaryong Pilipino ka na, hindi mo na pwedeng sabihin yun na ginawa lang naman namin ang obligasyon natin sa Interpol. Loko-loko. Bababa ka sa kasaysayan bilang presidente na binenta mo ang kapwa mo Pilipino sa mga banyaga para mawalan ka lang ng kalaban sa politika. Real talk. Yun ka, Marcos Jr. Yun ang tandaan mo. Bababa ka sa kasaysayan bilang presidente na nagbenta, nagkaluno ng kasarili niyang kalahi niya sa mga banyaga. Di ba? Hindi man sa mga Pilipino, sa mga banyaga. Hindi man ibinenta sa mga congressman, kumbaga ipinatrabaho sa kung saan ano pa man. Hindi yung pinakamasakit na pwede mong gawin sa iyong kalahi, ginawa ho nitong si Marcos Jr. Kaya walang hindi ho natin tayo nag-unfold ang kasaysayan sa ating mga mata. Kaya walang dito, wala tayong i-revise, wala tayong kung ano pa man ang gagawin sa kasaysayan. Nakikita ho, pati mga bata, nakikita nila kung anong ginawa ng bangag na presidente na to sa ating pinakamamahal na presidente Rodrigo Duterte. Kaya wag niyo sabihin, wag niyo kaming paandaran na obligasyon sa Interpol. Wag, hindi nagagaapa. Ngayong presidente, walang problema. DOJ secretary, sinususugan ka. Kasi pagka lahat natapos na, pagka ang usok bumaba na, ang emosyon nawala na lahat yan, hindi mababago ang katotohanan na ikaw, Marcos Jr., ikaw ang kaisa-isang presidente na nagbenta sa isang Pilipino sa mga banyagang korte. Diba? Hindi yun mababago. Forever na yun. Nakatatak na yun sa kasaysayan. Kahit na mapauwi pa si Tatay Digong sa Pilipinas. At yung ginawa mo na yun, parang sintensya yun sa pamilya nyo na hindi na kayo pwede maging presidente ng Pilipinas. Ang pamilya nyo hindi na pwedeng humawak ng anumang pwesto sa pamahalaan. Tama, mali. Yun ho ang ginawa nitong si Marcos Jr. Kumbaga yung huling pako sa kabaong para hindi na ho sila maging presidente o hindi na makahawak ng anumang pwesto sa politika. Sa Ilocos doon, magsiksikan kayo. Mag-away-away kayong magpapamilya doon sa Ilocos. Mag-agawan kayo sa mga pwesto doon. Pero pag nasyonal, yan nga ang kapatid mo, di ba? Kahit Senador Marcos Jr., hindi ka na mananalo. Yan ang sisiguraduhin ng sambay ng Pilipino. Let us bring back the greatest president we have ever had. The greatest president. Palakpakan ho natin itong si Kong Dante. Emosyon talaga ang bigat Pagka ganitong mga naririnig natin, talagang nabubuhayan tayo na iniisip po kasi nitong mga merong saltik diyan sa Malacanang. O sige, patagalin natin yan, bababa emosyon. Hindi ho. Itong sugat na to, ito yung sugat na hindi maghihilom. Tandaan nyo, kahit na makauwi na ng Pilipinas si Tatay Digong, markado na kayo. Hindi ito mawawala, hindi ito mabubura. Hindi ito makakalimutan ng mga Dabawenyo. Hindi ito makakalimutan. Meron ho kasing mga iba't ibang taga-suporta ni Tatay Digong. Mga Davao automatic na yan. Pero yung mga nasa Luzon at Visayas, kung mga hardcore din ho yung mga yan. Kung anong pagmamahal ang natatanggap ni Tatay Digong sa mga Dabawenyo, ganun din ho sa mga hardcore DDS dito sa Luzon at dyan sa Visayas. Kaya hinay-hinay lang ho para doon sa mga ngayong mga panahon na to, yung mga aning-aning dyan sa Malacanang. Ako, bilang ng maliligayang taon nyo sa politika. Hindi araw na yung buhay, hindi. Walang mangyayaring masama. Patapusin natin ang termino ni Bangag. Wow. Kung may mangyari sa kanya, wala tayong magagawa doon. Pero hindi natin pinagdadasal yun. Basta kung matapos niya, edi matapos niya. Pero pagka hindi niya natapos, edi palakpakan tayo dahil masasara na yung mga dapat isara. Yung mga ahensya na walang kwenta, di ba? Kagaya ng poverty alleviation.
Yang ano na yan, gawa-gawang pwesto ni Gado, kailangan isara yan, walang kwenta yan eh, di ba? Wala naman siyang tinatrabaho. Di ba? Nandiyan na DSWD, nandiyan na yung DOLE, poverty alleviation, anong katangahang pwesto yan, di ba? Yun sinasabi natin. Masara na yung mga dapat isara, magurgur na yung mga dapat magurgur na sistema. Yun. Di ba? Yung mga sistemang walang kwenta, tapusin na yung mga yan. Sabay-sabay yung mga Duterte supporter pagka dumating yung punto na yun. Ganito lang ay sisigaw natin na sabay-sabay. Tapusin. Yun lang ako isisigaw natin kay BP Sara pagka panalo ni BP Sara. Ganito. Tapusin. Yun lang ho. At alam na ni BP Sara kung ano ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Dahil pagka hindi natin tinapos tong bulok sa sistema na to, naayos ni BP Sara ng 6 na taon, merong nakaupong bangag, tapos na naman tayo dyan. Yari na naman tayo, anak ng toka. Balik na naman tayo dito. Magiging aso ng Amerika, walang direksyon ng Pilipinas, hindi natin malaman kung gegera tayo sa China. Bullshit na yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, magpapasalamat na pala si Don Biden. Alam ko po na nagtatalo-talo ang kalooban. Ngunit, alam ko po na hindi po pabayaan ng Panginoon Diyos ang ating bansa. Totoo yan. Tayo po ang mangingibabaw pagdating ng tamang panahon. Hindi na ho natin napanood tong kay BP Sara. Sa susunod na video na lang. Napasarap na naman ang nguntahan natin eh. Ito na. Yung ating boto gamitin natin sandaling panahon na lang. Sandaling Oh, paano ba pagka ginamit natin yung ating boto, bigla ang nangyari, nagkadayaan. Bumoto kami ng tama, pero yung bilang mali. Paano yun? Anong gagawin natin? O hindi naman tayo pwedeng pumunta sa Comelec, papaligiran lang naman ng mga pulis yan. Diba? Pagka nagkaroon ng dayaan, sasabihin nila walang dayaan. O, nag-aklas sa sambayan ng Pilipino, nagpunta ng Comelec, nagpunta kung saan-saan. O anong gagawin ni Torre? Anong gagawin ni Marbil? Tatakutin lang ang mga Pilipino. Tama ang boto, kaso yung bilang mali, yun ang problema. iisang partido lang, PDP laban. Ang iboto ninyo. Iisang partido. Vice President, PDP laban. Solid. Kung ayaw ninyo na makulong ang ating Pangulo, ayaw natin lahat. Kung gusto ninyong say bye, balik natin sa lalong magaling pa, straight PDP laban. Straight PDP. Palakpakan natin itong si Congressman Rodante Marcoleta, ibang klase. Straight PDP tayo, straight PDP. Kami kung lahat ay iboto nyo, kailangan po natin ang bilang. Sa inyo nyo lang ho maririnig yan. Sa kanila nyo lang ho maririnig yan. Yung tipong, iboto nyo kami lahat. Pero sa alyansa ano? Ako ganito ako ganyan ako. Pagka nagsalita si Marcos, hindi niya malaman kung ano sasabihin niya. Bangag pala, anak ng tokwa, di ba? Pero yung mga yan, iboto nyo ang PDP laban. Hindi ho nila kinakampanya yung mga sarili nila. Hindi, walang gano'n. Wala tayong nakikitang gano'n. Meron bang gano'n na nasa PDP na makasarili? Yung kinakampanya lang sarili niya. Wala, di ba? Wala namang gano'n, di ba? Pag narinig natin tong si Atty. Vic, sabi niya, lahat ng PDP, straight tayo. Duterte. Ayan si Doc Richard Mata, ayan si Pastor Apollo Quibloy. Duterte. Kung Marcoleta, Duterte. Meron bang makasarili? Meron ba tayo kasama sa lineup na yung tipong may sariling galaw? Wala naman, di ba? Yan ang mga kandidato ni Tatay Digong. Meron ba? Di ko alam. Meron ba ganon? Di ko nakikita eh. Basta alam natin yan si Senator Jimmy Bondoc. Ano yan? Duterte. O yan si JB Lo. Duterte. Lagi naririnig natin yan, di ba? Meron bang ganon? Sariling galaw? Di ko alam. Ito. Tuloy natin to. Kailangan po natin ang bilang. Ako po bilang isa nilalapang ko po lahat ito. I can debate with them, all of them. Kahit hanggang saan. Ang ganda ng modulation ni Kong Dati dito Alam ko hindi mananalo yung mga yan. Wala naman sila ipapanalo kahit House of Representatives. Kaya nila ako binubulong. Ngunit,